Hello guys, how are you today? Mao gina siya ang mga spill pag makatagbo gali ka og kanang mga foreigners or makatagbo ka og mga tao diri sa kumusta parang sa to ah. Pero diri ingana sila ka mga buutan na how are you? Gaganon ganon. So magbisaya ako ron kay gusto na ako nga magbisaya. Kaya nala ko i-share sa inyo ha. Di ba nag-share ko sa tulo na akong trabaho. Kasi yung unang trabaho ko is Monday to Friday, 8 hours na siya nga trabaho kay kuan man ko cleaner sa or ang tawag sa condominium custodian. And then pagkatapos ana Monday to Friday pod pag 5 PM pataas hanggang 10 PM lang pod or 11 PM naga DoorDash ko, naga drive ko. So mao gid ako ginabuhat after na ako nga 8 hours job. Then nung wala pa ako nag-subcon, every Saturday Sunday nagatrabaho ko yapon ko, nagadurdas gyapon ko ana sa iya or usahay kang nakoy kung naay mo magpalimpyo sa kuha sa mga balay-balay swing ana, pero mostly nagadurdas lang gyapon ko. Karon nagsubcon ko Saturday, gipasagdan na ako sila kasi kung muhatag ba sila schedule sa kuha kay ang akong ihatag sila nga schedule is 6 PM onward every day and then Saturday Sunday. Kasi gusto unta na ako na minus-minus na unta na ako akong driving. Mao gyud na siya akong gi-expect nga. Siguro daghan kay ni sila mga projects na ihatag sa kuha para at least dili na kay ko drive. Kasi sa driving man good, di wala siya kasiguruhan nga 5 to 10 maka-income ko ng ani kada ko. Example kung tag 15 lang, 15 times 4, 20 60. Pero so far naman akong makita 70, 80, 60, ganun lang 60, 70, 80, 90. Depende kasi sa ang DoorDash kasi wala siya nagmatter sa oras. Nagmatter siya sa mga deliveries. Kaya na mga oras na nakatambay lang ko. So mo lang na siya ang akong kuana. Na mga oras na paspas, na oras na nakatambay. So walay guarantee nga buda ko ang imong income sa 5 hours. Nagdepende talaga yan sa mga hatag sa customer. So sa kuha gusto lang unta nako na kung cleaning man lang, at least insured na yung per hour mo and then maka-relax sa driving, di ba? Kasi cleaning na anad na ako cleaning. Sige na tagpanglimpyuhan eh. Kaso lang, kini akong na-applyan nga subcon. Actually naka-perman ako tapos na ako sa mga kontrata eh. Sabado lang, purang murag akong nabati nga Sabado, 6 hours lang ako matrabaho sa ilaha. Wala sila naghatag Sunday, wala Monday to Friday. So meaning to say, possible lang nga Sabado ang ilang ihatag sa kuha. Tapos, after 3 months kasi, kay naaman na sila ikuha, naaman na sila, nangayo sila sa kuha og kanang up to 2 million na liabilities na insurance. Siyempre, mapaisip ka kasi, anyway, 3 months pa naman eh. Kung nga nakagagmay ang ilang mga hatag sa kuha, tapos, pila ra akong ma-income na sa kabulan. Ang 2 million na liabilities, mao na ipangutanan ako sa insurance. Kasi I feel 300 plus na taga-bulan eh. Kung ipugos nila sa kuha nga pakwaon ko nila insurance, tapos akong kita sa ila is gamay ra, lugi ko. Kumbaga nagtrabaho lang ko para ibayad sa insurance. May pa-insurance pa silang nalalaman tapos wala man sila ginahatag sa mga schedule. Paano ako kikita sa kanila? So, siguro i-contest ko yan sa ila. Kasi ipakita na ako sila akong income monthly. And then pila ang bayaran ron monthly sa insurance kailang ipakuha. So, kasi up to 2 million liability sa insurance. Ang insurance pag enroll mo magdidak din na sa mga kabalo ka diri sa Canada, insurance rin na kwartahan. So, pag ang insurance, automatic deposit yan eh. Kumbaga, mukuha na dito kwarta sa imuha. Mukuha na nagpundo sa imuhang kwarta. Kasi, example, wag monthly og 300. Every month, kuha yun ang insurance. Automatic na, di na mapwede mapalta. So, mo na siya na, kung ipugos nila sa kuha na, pakuhaan nyo ko lang insurance, hindi mangita kong lang trabaho, hindi na akong padahil lang subcon. Kasi, ang among sabot is katong nga mga available time tapos ang ihatag sa imo Sabado lang. Oh, what about Sunday? Di sila mahatag. Nag-demand, di ba? Pero dili, syempre, kung pakwaon ka og insurance, dapat
income versus insurance. Kumbaga, dapat ako kung income sa ilaha. Tagano lang mga schedule. Di ba? So mo na it's either after 3 months kung dili gyud ko makuan mangita og lain na kuan, mangita na po og lain na mga cleaning na at least yung mga available na ang mga time matrabaho na ako siya as cleaning. Dako man ko income sa cleaning kaysa dordas lang. Dordas kay magkapital pa og kauguan, gasolina. Tapos use ni mo imong sakyanan. So gusto nito ko nga makapahulay akong sakyanan. Di ba? Pero okay lang, laban lang gyapon. Mamanit to ang life. Dili man bud pwedeng nga dili ko mangita og kumbaga daghan na gay og trabaho pero kulang gyapon. Dili lalim mag-abroad. Mao gali nga na ako'y pag-umangkon. Wala magay na patunayan niya nga gusto siya nga mag-abroad. Sabi ko patunayan mo muna na pagtrabaho ka sa Pilipinas kay dili lalim ang abroad. Dili lalim ang OFW kung wala kay sipag at tiyaga, kung wala kay determinasyon. Di lalim. So mo lang to guys, akong gi-share sa inyo na di ba? Kailangan jud nako og kanang daghang income. Kailangan jud nako og daghan nga diskarte para lang jud na matustusan ako ang akong mga panginahanglan sa mga adlaw-adlaw. Ito yung buhay, habang buhay tayo, habang buhi. May ingon nila na kanunay sa pagkugi para maangkon ang kaginhawaan sa kinabuhi. So mao lang to guys, daghang salamat, bye-bye.